being here in Amari Hotel. This is the goodness of God in our life. Once a year, God gave us the opportunity to have this kind of decent occasion, celebration program. Not to boast anything, not to parade our beautiful dresses and all our accessories and everything we prepare for tonight, but it's all our action or our attempt to show to God how we value, how we appreciate His goodness in our life, in our family. Amen? Pagtatangka ng Diyos ay mabigyan natin ng pasasalamat sa kabutihan niya at pagpapala sa ating buhay. Kaya, let's just not be here and enjoy just the place and the program, but let's be here as sacrifice of worship to God, who owns and deserves to be offered everything we have in our life. Amen? Really and indeed, ito man ay temang nandiyan kanina pa nababasa, but indeed, that is actually the very important word for us to ponder today. Belongs to the Lord. Everything belongs to the Lord. Amen? Kaya, hindi lang ito pagdiriwang, pagbigay natin ng parangal, pero ng tampok. We appreciate, kaya ito yung Titers Appreciation Night. We appreciate everyone who, bagamat hindi naman natin dapat isumbat sa Diyos, but we all responded. We all really obey God's command to give our tithes, our offering, something that the Lord said in His Word, not just once, not just twice, but it's there from New Testament to Old Testament to Old Testament to New Testament, and it's not for God and or not for Himself. Hindi naman niya kailangan po ang ating mga pananalapiin, but it is for us to be blessed more and more and more and more. Amen? Kaya yun ang mga ating makikita po. Ba't tayo nagsa-celebrate? Ba't tayo may programang ganito? We also appreciate not just being a tither or the one who obeyed God's command to give this support for this ministry na siya po mayari, kundi ang ating ding pagkilala sa ating mga paglilingkod bilang mga anak ng Diyos sa ating pamilya sa kailan. So ngayon pa lang siguro, let's also appreciate, this is appreciation night, let's appreciate our finance team. Palapakan natin ang Lord sa kanyang buhay to handle, manage the resources of the church so that we will have a very ordered operation of our ministry dito sa Thailand, where of course we rent places, we also use money for gatherings, for events of the church, for our evangelism, for our mission to bring the gospel to all people. At marami pa pong iba na alam naman natin na ito ang mga gawain ng Panginoon. Kaya we appreciate first our team who handled this event of our Titers Appreciation Night, who led by our finance head, Sister Raquel, na nag-opening remarks sa atin kanina rito. Muli, isang palakpak para sa ating finance team, Atiling, Ase, Atelia, and then other people who helped them at the Arlene and other workers in Montabri. At as well, we also appreciate our worship team, our man team na abala rin sa ating mga event na ito. Palakpan natin ang mga tagaman, ating mga tawag. And everyone here, of course, hindi naman masyadong required kasi tayo na to, kaya hindi
SOS. But indeed, we are one family na lahat ng ito ay hindi posible kung wala tayong lahat na matapat na sumunod at patuloy na naglilingkod sa Lord. Palakpakan natin ang buhay ng bawat isa. It's many to mention and it's so much detail for me to appreciate everyone. But higit sa lahat, ang Diyos hindi nakakalimutan po ang ating mga ginagawa. Again and again, the Word of God declares God is not unjust to forget all our faithful service to His ministry and to the saints of the church. Amen? Ang Diyos po, sabi ng Hebrews 6:10, God is not unjust para makalimutan niya ang ating mga ginagawa. Kaya, put it in your heart tonight. Kaya, sa pagpapatuloy ng ating programa, ma-appreciate nyo rin sana ang ating pong mga simple man but buong pusong inihanda para sa ating lahat as one family tonight. Amen? Ma-enjoy natin ito. Not just the food may be not all approved to our palate, to our tongue, but all matters here is our unity and love to each other and love for our God. Amen? And everything is secondary. At sa mga papalari na mananalo ng mga ating munti na papremyo, ay congratulations. May halos 30 na mga 30 halos, no? Kulang-kulang na 30 ang magkakaroon. At yung kulang-kulang din na 30 ay hindi magkakaroon. Dahil tayo 6 na po ata tayo lahat ngayong gabi dito. No? We are about 60. Sakto tayo, 60. So kalahati magkakaroon. Kalahati ay papalakpak. And better be blessed by December. Because we have our workers celebration, Christmas party. Ready lang tayo. Dahil ang God ay mabuti po. Ngayon, with our team na direction ng Diyos, as I mentioned, even in prayer, ang tema po ay hindi lang para may mailagay sa tarpaulin o ma-post sa social media o may ma-display dyan sa background. But this is God's direction to all of us for another year of our service to God with regards to our finances, no? With regards to stewardship. Pakisabi nga po, stewardship. So our gathering tonight is about God's calling of stewardship in our life. At maraming pinagkatiwala ng Diyos, actually hindi naman pera lang. It's also time, it's also our talent. But tonight, mas tampok. Ba't kasama yan pa rin? Hindi pwedeng pag-iwalay yung tatlo eh. But ang tampok sa programa yung treasure. Amen? We are called and given by God the blessing of time, talent, and treasure to give it all back to Him because it all belongs to Him. Amen po ba? Amen ba? Time, talent, and treasure belongs to God. Kaya mag-focus na muna tayo. Huwag muna kayo makipag-chat, kani-kanino man at nang samahan tayo pagpalain ni Lord manalo kayo sa rapol. Na? Amen? Okay, belongs to the Lord. Ilang unang mga bagay lang. I have 1 hour given to me, but I hope hindi ko naman ma-consume so that we can have more fellowship tonight. Malalim po ang pwedeng papanggalingan. Pag titingnan natin po yung belongs to the Lord in the chapter 27 of Leviticus. At ito na yung pinakahuli halos po na mga sinasabi ng Lord tungkol sa mga batas niya. Pakisabi nga, batas. Mambira sa Pilipinas ngayon yung batas, hindi malaman how to interpret the law. But God has a law because God wants order. And God wants more that we enjoy the relationship with Him as God, as Creator, and as creation. Law is not actually for us to fear God or to be scared with God, but to feel more that God loves us and He don't want us to perish, to suffer.
or to have any difficulties in life. Kaya ang Diyos may mga batas. Kahit sa lupa ngayon, pero in-observe mo, pag ikaw ay sumusunod sa batas, mas protektado at mas secure ka. Ang mga takot lang naman sa batas, yung mga law breaker, di ba? Yung mga ayaw sumunod at talagang ito'y sinisira o sinusuway. Yung mga walang lisensya, yung mga takot sa batas trapiko. Pero yung mga may lisensya, tingnan mo, confident nagtatry. Di ba? So, it's all applicable in all areas of life. So, the theme of this book of Leviticus is about be holy. Tingnan muna natin po rito sa napaka-importanting angulo. Tonight is not just about blessing, it's about also holiness. The theme of Leviticus, it's God's law, it's about holiness because our God is holy. Amen? You shall be holy. This is the main application if we will read and wants to understand or interpret the book of Leviticus. And when we come to God, it is simply saying we need to be holy. When living for God, now we are all serving God, we need to be holy. Amen po ba? Sa ating mga paglilingkod sa Lord, kailangan ba ang holiness? Yes, it is a requirement. So holiness simply means being different, being set apart, being righteous, being pure. Mukhang mabigat, pero yun ay isang kalalagayang sa ating din po ang pagpapala. Kung ikaw ay naiiba na kaysa sa galaw ng mundo, ang kaisipan at mga gawa at salita, kung tayo ay nabubuhay na at nagpupumilit, nagsisikap sa kabanalan at sa pagiging matuwid sa harapan ng Lord, hindi man perfecto, pero yun ang ating goal, yun ang ating quest in life para kay Lord, that's holiness. And that qualify us to be with God who is holy. Are you with me? Lahat po ba? Pati mga nasa dulong table, are you there at naririnig po ako? Exclusively, 3 times mentioned sa book of Leviticus yung salitang ito na sinishare ko po. Be holy. Because there's a link between holiness and the holiness of God and our requirement to be holy. Leviticus 11 verse 44, tulong muna sa ibang mga talata before I will go to the slide of PowerPoint. Leviticus 11:44, be holy for I am holy. Mensahe po rito, I am the Lord your God, consecrate yourself and be holy. Because I am holy. Do not make yourself unclean by any creature that moves along the ground. So, in Leviticus 19 verse 2, again, you shall be holy for I am Lord your God who is holy. Sabi ng Lord kay Moses, sabihin mo sa mga taga-Israel, the assembly of Israel, say to them, be holy because I, the Lord your God, am ina-emphasize ng Diyos, maintindihan ng mga Israelita tayo ngayon sa ating panahon. Ang Diyos ay banal. Kailangan natin bigyang pagpapahalaga po yung kabanalan. Amen? In Leviticus 20, verse 26, you shall be holy for I am. For I, the Lord, your God, is holy. Paulit-ulit po yan. Yan ang punto. And over again, and throughout the book of Leviticus, we have seen 2 things at play or pinaka talagang takbo. 1, pakitandaan po, pakisulat, the holiness of God and our need to be holy. Yun lang yun. Huwag na tayong malito. Ang God ay holy, kailangan tayo holy. Pakitingin po ang kaliwat kanan. Wala naman po ako sinabi, gusto ko lang naman tingnan nyo. It's good for us now to notice something. We must be clean. Simply saying, we must be clean. Mabuti, matuwid, malinis ang pamumuhay sa isipan. Gawa. The holiness of God is a serious thing. Ulitin ko. The holiness of God is a serious thing. And coming to God's holy presence, kung gusto natin na matanggap, makalapit, maranasan ang presensya ng Lord, it is required holiness. Now,
coming to God's holy presence in the Bible, in the Old Testament context, muna natin tingnan. For you to approach the holy presence of God, it is required sacrifice. Pakisabi, sacrifice. Hando, offering. There's offering and tithes involved. And there comes in when God said to the holy people of Israel, before you come to me, you need to offer these things. And yun yung tampok sa Leviticus chapter 1 hanggang 26. God's detailed law, how people can relate to Him as the Holy God. Ang dami yan, actually po. It's not easy to study quickly or just very simple study to understand that. It needs thorough study. But we need to be careful to study because it is God's law. Kung batas ka ng tao, pag hindi mo ginalang at hindi mo inintindi, mapapahama ka. Kaya sabi, diba, ignorance of the law excuses no one. Kung hindi mo alam, may exempted ka na. Dahil batas na yan. Whether you read it or not, whether you know it or not, whether you understand it or not, that's the law. And everyone is under the law. Mananagot ka kung hindi mo masusunod ang batas. Now, God has a law about offering and sacrifices as well as tithes. Now, tampok sa chapter 27 para sa holiness. Kaya magandang huwag nating i-miss po. Parang siguro sabi, ba't ang topic ni Pastor ay holiness eh? Tithers ngayon. Because it is important about being holy. Na requirement. Anong sabi ng Hebrews? Without holiness, no one can see God. Di ba? Kung walang kabanalan, hindi natin makikita ang Diyos, di tayo papasok sa langit. So pag tagni-tagni natin ang mga salita ng Lord, napaka makapangyarihan at napaka ito ay malinaw nating mabigyan ng pansin. Amen? So again, in the Old Testament, they cannot approach God empty-handed. Hindi sila pwede pumasok sa templo, tabernakulo na walang dala. Dahil dapat may dala ka, susunuging handog, kalapati, tupa, pusa, toro, diba? Lamb, bulls, goat, pigeon, or birds. And respect and honoring God with offering and sacrifices never change. Of course, namatay na ang Panginoon sa Kristo, inialay niya kanyang buhay, siya na ang korderong naging sakripisyo, siya na rin naging high priest, nag-aalay para sa ating lahat, di ba? But the offering, the sacrifices, even the tithes never change because it is also mentioned and obeyed and respected by Jesus. It's all over the Bible. Marami pong talata at wala tayong maraming time sa church natin pag-aralan ang mga detalye ng bagay na ito. Gusto lang natin pong daanan. So chapter 27 is one of the important chapter dedicating people, animals, and material possessions to the Lord. Iyon ang pinaka-nililinaw. It is about sanctifying them to the Lord's use. Pakisabi po, sanctifying them to the Lord's use. So doon na, andon, ang mga handog, ano yun? Yung lahat ng bagay. Hayop, mga pananim o inaani, tinatakilik sa pamumuhay, maging meron na mga pag-aari at kaalaman, bahagi na po na pinag-uusapan sa Book of Leviticus, particularly chapter 27. And this chapter gives instruction how to do so. In other words, you want to respond to God in ways that are appropriate to Him, then give our offerings and sacrifices and our tithes. Salita po ito ng Diyos. All are belong to God, to the Lord.
Kaya, yun ang ilang bagay na dadaanan ko ngayon. Ang tanong lang is, everything we have, bago po pumunta pa sa iba pang topic, o pinaka mas magandang lundo ng ating topic, is our house, is our possession, is our land, is our resources, earnings, assets, or in the context of Israel, they have a simple life. Wala pa naman noon ng maraming mga kung ano-anong mga investment, but everything in their table is something that they can offer to God. Is our table to represent everything we have in life? Is our table devoted to the Lord? Tanong po ito about sa atin. Is everything we have devoted to the Lord at this point of time? It is requirements to be holy, and holiness is a requirement to be with God. So, or simply, ganito natin titingnan, our everything we have, we use every blessing we have in life is dedicated to God for the advancement of His kingdom. So, is it really belongs to the Lord? Kailangan ba ng Lord? Hindi po. Let's look Psalm 50, verse 10 and verse 12. Si David naintindihan niya eh. Sabi niya rito, Psalm 50, verse 10 to 12. 50. It's 5, chapter 5 then. For every animal of the forest is mine, and the cattle on 1,000 hills. I know every bird in the mountains, and the insects in the fields are mine. If I were hungry, I would not tell you, for the world, pakibasa nga po yung part na, for the world and all that is in it, ang sabi ng Diyos, lahat siya may-ari eh. Kaya hindi naman mahirap ang Diyos at lalong di pulubi ang Diyos. Amen po ba? And Psalms 24, mas maintindihan natin dito. Sino si Lord? Ano meron siya? May kailangan ba siya? Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's, and everything in it, the world and all. Malinaw po ba? May kailangan ba ang Diyos sa atin? He's the owner of everything. Hindi si Kibuloy. Amen? The earth is the Lord's. Kulang nga yung salitang belongs to the Lord. Because the earth is the Lord. Amen? And everything. Pakisabi po, everything. Everything. Anong ibig sabihin ng everything? Lahat na. Di ba? The world at lahat ng nakatira rito. Nandito po tayo lahat. Sino may-ari po sa atin? Si Lord. Now, kaya yun, with this main topic, gusto ko po itong share sa atin with the PowerPoint now for remaining few minutes. Let's go there. And I entitled here, marami at lagi nagsasabi ganito eh, di ba? Yung katagang, sana all. Sino may alam ng salitang yun? Sana all. Diba? Pag may mga nakita kayo na gusto nyo magkaroon ni Gail, diba? Yung sinasabi, sana all. Yung lagi na nanalo sa Rapol, diba? Ganun, sana all. Lagi na lang panalo every year. Sino yung lagi na nanalo every year? Can I see your hands? Yung lagi na pupunod every year, itaas ang kamay. Ay, kapag ayaw, hindi kayo nanalo yan. Ayaw yung umami. Yung walang paltos na nanalo every year, kahit maliit lang. Kasi hindi naman lahat meron, di ba? Kalahati lang may sa atin ang nagkakaroon. Ayan. So, meron, no?
lahat magkakaroon. Yan ang gusto natin. Well, of course, para lahat may pagkakataon na. Nga, na, sana all, pero mas gusto ko kung ang tandaan natin ngayon, mas maganda siguro hindi asan na yung PowerPoint natin. Sige. Diba? Yan, sana all, pero ito yung ngayon. At ito ang ating bigay kay Lord. Dapat all belongs to the Lord. Amen? Are we? Kaya ba natin? Romans 3:23, for all, doon muna tayo sa all. For all have sinned and fall short of the glory of God. Una, maintindihan natin at tanggapin natin na lahat tayo makasalanan. Amen? Wala tayong galing, wala tayong alam, wala tayong kaya na pwedeng ipagmalaki sa Diyos, isumbat sa makapangyarihang Diyos. For all have sinned and fall short of the glory of God. Take the word. Lahat Lahat. Lahat bagsak, di ba? Lahat disqualified. Pero as we progress, tingnan natin, in 1 Timothy chapter 2, verse 3 and 4, tingnan niyo naman ang plano ni Lord sa lahat ng taong makasalanan. This is good and pleases God, our Savior, who wants all to be. Sino po yung gusto niya ngayong iligtas? Lahat. Hindi naman yung mga marami lang pera, di ba? Hindi naman din yung mga laging nasa church at walang absent. Maganda lahat yun. But God, a fair and loving God, wants all to be saved. Alam na dyan yung John 3:16 sa screen, pero alam na kasi natin lahat yun. Anong sabi ng Lord? Ano yung great plan of God for the world? For God so loved that whoever, ano po yung whoever? Kahit sino, lahat pa rin. Diba? Believes in Him will not perish but have everlasting life. So, all are included. Included ba ang lahat kay Lord? Amen. At ang utos ng Lord para intindihin natin na gusto niya ay lahat, ang lahat din ay gusto niya para sa Kanya. Huwag natin din po yung mamiss. Mark 12:30, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with lahat. So requirement din ng Diyos, lahat ay ibigay natin sa Kanya. All belongs to God, to the Lord. Amen? Lakas, puso, isip, kaluluwa, ikaw, buong ikaw. Amen? Ano yung pinag-uusapan para maibigay natin ang lahat kay Lord? Ang exam hindi pa nakakuha ng iba. Ano sagot sa exam? Love. Ano ba yung binigay ng Lord bago niya hiningi? For God so loved the world. Ngayon, hinihingi niya yung love na yun, ibigay sa Kanya. Hindi po tayo ang unang hiningan, ang Diyos ang unang nagbigay. Amen? Kaya, hindi dapat managhili o magreklamo, Lord, ano naman hinihingi niyo na naman yung oras namin, hinihingi niyo na naman yung lakas namin, hinihingi niyo na naman yung kakayanan namin. Unang nagbigay ang Lord. Amen? At ang ibinigay niya ay lahat. Ang buhay niya. Amen? All belongs to Him, even to us. Are you with me po? So sa Deuteronomy, nandun din yan sa Old Testament pa lang, para wag na yung iba ngayon. Bakit? Palagi ko wala naman dito sa atin, pero iba kasi pilosopong kamote, maraming ganyan, mga hindi Kristiyano, kahit Kristiyano ng iba na hindi gusto sumunod sa Diyos, sabi nila, Old Testament Pero yung mga pangako sa Old Testament, kiniklaim din. Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you. Diba? Kung ayaw mo ng mga sinasabi ng Lord, gaya ng tithes na nasa Old Testament, huwag mo na rin ang ibang pangako ng Old Testament. But it's not just in Old Testament. It's in New Testament, mentioned by God Himself, Jesus Himself. Pinaparatangan ng mga Pariseo ang mga tagasunod ni Kristo, and then God go back to them, telling them
You just worship by your mouth, but your heart is not worshiping or properly obeying God. Ginagawa niyo ibang bagay, pero hindi niyo rin sinasama yung iba. Ano yung ibang pinapatungkulan ng Panginoon sa Kristo? Yung pagtatize. They are doing things superficial, and Jesus said, gawin lahat. Hindi lang gumawa ng mabuti, tumulong sa mahirap. Lahat gusto ng Lord. Kasi yung iba, ginagawa nila para magpasikla, sumikat sa mga tao, di ba? But sabi ni Jesus, napakatalino, gawin nyo lahat. So walang hindi pwedeng hindi nakasali, pati tithes, kasi sabi ni Jesus, gawin nyo lahat. Amen? Hanggang sa Romans, chapter 11, pinag-usapan yung tithes na maimportante ito na gawin ng matapat at mabuti. Now, ito, sa Deuteronomy, nandito yan, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. In 1 Corinthians 16:14, ang sinasabi na ay ganito, do everything in, ano po yung everything? I talk about this once in the church, di ba? With the title all, pero yung ibang punto ngayon, nakita pa po natin. Nauna rin sinabi ng Lord sa Malakay bago yung chapter 3. At alam natin yung chapter 3, ano yung verse? Malakay 3. Yan. Bago yon sa unang chapter pala, tingnan niyo po. Ang pinag-uusapan natin ngayon, holiness and love na ng Panginoon at lahat. Di ba? Sabi ng Lord sa Malakay chapter 1, verse 2, letter A, I have, says the Lord. Na una niyang sinabi bago hingin at sinabing huwag niyong kalimutang ibigay yung mga tithes, sinabi agad ng Lord, pinaabutan niya, mahal ko kayo. Hindi ko kayo gustong maghirap, hindi ko kayo gustong mamulubi. Kasi mahal ko kayo. I have loved you, past tense. Ginawa na ng Lord. Hindi niya sinabi, I will love you. Pagka nag-tithes na kayo, I will love you. Ano po yung as we understand, mga teacher, ang karamihan sa atin dito, I have ginawa na. Amen? God did already. Kaya, maintindihan natin, Colossians 1:16, napakaganda nito, dinidescribe dito ng Apostle Paul, how he understand this context and precepts of God. Colossians 1:16, inano ko na lang po yan, hinat ko na lang yung verse, no? Mahaba yan. All things were created by Him and for Him. All for Him. Amen. From Him, for Him. Pag tinignan natin detalye, mga bagay na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, yun yung pinapagid dyan. Things created from heaven and in earth and under the earth. Princes, principalities, rulers, di ba? Lahat, matanda, bata. Pakita na lang natin yung verse para wag natin i-miss. Pakisama na nga, kung nagaya sandali mahirapan ko lang din yung mga nasa mind. Colossians 1:16, the whole verses or chapter, the whole verse. For in Him, pakibasa po, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. For in Him all things were created. Things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him. Malinaw yan. Nakikita, hindi nakikita. Visible and invisible. Kapangyarihan, di ba? At mga nasa panungkulan. Lahat under ni Lord. Lahat galing kay Lord. Lahat para sa Lord. It all belongs to Him. Amen? Hindi lang pera. Kaya, mabago pa nga ang pinanggagalingan natin sa ating temang ang nasa context lang ng kaisipan ng karamihan ay yung tithes, di ba? But all things belongs, ikaw, ako, ang meron ka, ang nanay mo, ang tatay mo, ang anak mo, ang asawa mo, ang kotse mo, ang bahay mo, it is all from God, and it is for God. Amen. Amen? Pati ang mga mapapanalunan niyo mamaya, galing kay Lord para kay? Kaya bigay niyo sa amin. Ay hindi, para kay Lord, para sumaya tayo. Para mapasaya natin lalo ang Lord sa paglilingkod natin at sa buhay natin. Sa makakakuha ng iPad, para lalo ko magbasa ng Bible.
nakakaawa ng cellphone para lang mo mag-text, mag-invite ng iba. Amen? Kung meron yun. Punta tayo sa Leviticus sa our team. Bago ko tapos na ako. Leviticus 27:30. A tithe of everything belongs to the Lord. Everything. What is everything? What is all? Pareho lang ba? Yeah. A tithe of everything belongs to the Lord. At huwag natin mamiss, ito ang pinaka-importante rin sa gawin ito na kanina natin sinisimulan ko. It is, if the tithe is holy to the Lord and holiness is requirements to be with God who is holy, we need to give it, we need to do it, and we need to do it with holiness. Amen? Dapat may respeto dahil ito'y banal. Pinabanal at tinitingnan banal ng Diyos. Siya may banal at tinignan tayo itong banal. Tayo pa kaya? So, our tithes is sacred, mga kapatid. Alam na natin yung kaya nga tayo nandito. Kaya nga kayo nandito. Dahil tinugon natin ito sa utos ng Diyos. Amen? Hindi tayo nandito ngayon dahil gusto lang natin makasama rito sa Amari. Di ba? It is our obedience to God na kita ng Lord. Amen? So malakay na gasgas yan every Sunday. Gusto ko lang may pansinin tayo before I end. Bring. Ano po yung whole? Buo lahat. So hindi pwedeng may kulang. Hindi pwedeng 50%, hindi pwedeng 70%. Ha? Yung iba may philosophy, yung 5% kasi ginagamit ko sa kawang gawa. Binibigay ko sa ate ko na palo. Binibigay ko sa pamangkin ko nag-aaral. Yun po yung 5%. Yung 5%, Lord, yun na. Nakita mo na sana yun. Matalino ka naman. Hindi po gano'n. Ano ang sabi? Precise command? Bring. Not the half, not the 90%. No, ng 10%. Kasi ibang 10% na, binibiyak-biyak pa. Naturally, even the 90% is not us, it's not ours. It belongs to the Lord. So hindi pa rin natin, katiwala lang nga tayo. Amen? Hindi nga rin natin yung 90. It's still God, it's owned by God, but God is good and caring na binibigay sa atin ng pamamahalang magamit at enjoy. Amen? Kaya yung madalas namin natitiligan tayo sa hindi natin binibigay, ito'y ibinabalik dahil ito'y sa Kanya. Amen? Kahit nga yung 90, dapat ay ibalik dahil all belongs to the Lord. Kaya ang ating team ngayon, hindi ko lang gusto matandaan natin na belongs to the Lord. With the word all. Pakisabi again, all belongs. Yun ang importante. Amen? Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your heart. As working for belongs to the Lord again. Amen? Not for men. Hindi naman kayo nandito ngayong gabi para kay ka-table nyo. Amen? Nandito tayo lahat ngayon para kay Lord. Amen? Manalo, matalo, para kay Lord tayo ngayon dito lahat. Amen? Kaya mas maganda manalo, di ba? Manalo sa ating din Mr. and Miss. Titers Appreciation Night. Mayroon tayong sa kabataan level at mayroon sa hindi na kabataan level. Ha? So, mamaya yan, tapok din yan. So, magbanggit ako as I end, obstacle to loving God is love for this world simple ways. Simple nating maintindihan po ito. Matthew 6:24, sabi ng Bible, no one can serve two masters. Hindi pwedeng marami eh. Dapat si Lord lang ang nag-iisa. All is about God. Amen? Cannot be two na dalawa ang ating gustong puntahan, paglikuran, hangarin. Then sabi ng 1 John 2:15, do not love the world
or anything. Ano po ibig sabihin ng anything? What is everything? What is all? Lahat pa rin. Malinaw na siguro ngayon ang Lord sa ating lahat. Amen? Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. And 1 Corinthians 16:22. Ang pinag-uusapan ay buong pagmamahal, lahat para kay Lord. Anong sabi ito? If anyone does not love the Lord, a curse be on him. Sino ang gusto po ng curse? Ayan. Sino ang gusto ng blessing na mabubunot ngayong gabi? Ayan. Love the Lord. Because if you don't love the Lord, that is the requirements to prove to God that all belongs to Him, and you want to be holy, you will not be cursed. Amen? At mag-end po ako rito, in Revelations 2 verse 4 and 5, nagpapaalala ang Lord. Ito ay magpaalala sa ating lahat ulit ngayong gabi. Yet I hold this against you. You have forsaken your first. Sana ang alam ng pagmamahal sa Lord, yun ang paggagalingan ng pagiging matapat na sumunod, magbigay, para ipakita natin sa Lord na gusto natin ang kabanalang requirement. Ang pagbibigay, ang pagsunod ay pagpunta sa isang kabanalang papasok ng langit. Amen? Yet I hold this against you, so just go to the first love, our first love. Remember, the high provision of fallen, repent and do the things you did at first. And now, dyan lang huwag niyo makalimutan ang salita. All first love, holiness, it all belongs to God. Amen? Ay lahat ay manalangin sa Panginoon. Just pray to God personally before I lead in a prayer. Habang kayo nakaupo, later on, we will sing a song again. To declare it as prayer of us together tonight. The Lord hear you now, talking to Him, responding to His message for this appreciation. Na this is our response to God, this song. Na to express to God na siya lang ang lahat sa atin. Ay deklarang ibigin natin siyang tunay. Mamahalin siya. Because God said that. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Let us all stand and sing this song together as our prayer and thanksgiving tonight for another year that God will allow to release to us another wave, another level of blessings in our life, our finances, our health, our productivity as a person. Be ready for that. Let's just sing this song together tonight. Lahat ay suggesting. Kulang pa nga ang oras nito para sabay natin siya. So let's worship God. Sa'yo lamang
lahat sa'yo ay iahagi. Sa'yo lamang yan lahat ng sandali, nang walang halong pagkumbali. Pagkat ang nais ko habang nabubuhay ay ibig sa'yo. God, Mark, ikaw lamang ang aking ibig. Lahat sa'yo ay yes, Lord, all belongs to you, God. Sa'yo lang yan lahat ng sandali. Everything, Lord. Pagkat ang nais ko habang nabubuhay ay ibig. Let's say it sincerely to God tonight, offering everything to Him. Ikaw lamang ang aking ibig. Lahat sa'yo ay iahagi. Sa'yo lamang, all belongs to God. Nang walang halong pagkukunwari, pagkat ang nais ko habang nabubuhay ay ibigin ka. Sabihin ko natin sa Lord, say to God, pagkat ang nais ko habang nabubuhay ay ibigin ka. For the last time, say it from your heart, all belongs to God. Habang nabubuhay ay ibigin ka. Panginoon, salamat po for this blessed opportunity for us again to gather, declaring our commitment to you that everything comes from you and everything belongs to you, Lord. Samahan niyo po kami sa taong ito na higit pa sa nagdaang panahon. Maialay namin sa iyo na buong katapatan ng mga bagay na mayroon kami pahiram niyo at binibigay sa amin. The time, the talents, and the treasure, it all belongs to you. It comes from you and it belongs to you. Help us to do it, Lord, more passionately now because you deserve it, Lord. Basbasan niyo po kami lahat sa gabi nito. Basbasan niyo kami sa taong darating, puno ng pagpapala. Kami lahat maghahandog, mag-aalay ng higit at higit pa dahil ito lahat ay nararapat para sa iyo. Sa iyo lahat po ng kapurihan. Pagpalain niyo bawat pamilya. Pagpalain niyo po ang imana. Pagpalain talagoy niyo po ang ministeryo ang pinagkatiwala niyo sa aming lahat. Samahan at paswatan kami bilang isang pamilya. Together with our leaders as well and all the jail people and churches worldwide na kayo po ang mayari at even ang lahat ng mga bagay sa mundo, kayo po ang mayari. Basbasan niyo po kami lahat. We thank you. We give you praise, Lord. We honor you. Be with us more tonight. In Jesus' name. Amen. God bless everyone. Praise God! We can all be seated. Grabe po, no?